Good morning po again mga kababayan, ma'am sir. So today is May April 12, 2025, Saturday at exactly 11:39 a.m. po. Andito tayo ngayon sa may tapat. Yan kung nakikita nyo, yan yung po yung LRT Balintawak. Tapat tayo ng Balintawak Market at yan, maluwag ang ating kalsada. At nag-aantay tayo ng ating mga misyon. So wala pa tayong misyon ngayon. So we are heading talaga, no? Tayo ay tumutungo or patungo diyan yan sa may bandang Project 8 o Project 6, Project 7. Bandang bandang SM North EDSA. At yan, habang tayo ay wala pang nakukuha. At ayan, share lang po tayo sa ating daanan at kalsadang dinadaanan. So ito nga yung northbound, southbound pala ito ng EDSA from Balintawak going to Makati. Ganun, dire-diretso yan, Pasay. Pero hindi muna tayo magdire-diretso dahil medyo may kahinaan. Maghahanap lang po tayo sa ikot-ikot lang tayo. At kung sakasakaling wala, ayan, saka tayo magpapatay na para naman hindi sayang yung makina. Sorry po, mali na naman yung ating termino at ating word na ginamit. So para hindi sayang yung gasolina, hindi yung makina. Sapagkat ang nasusunog ay yung gasolina. So ang mahal-mahal yan, sinusunog yan ng makina para siya ay umandar, para tayo ay tumakbo, yung sasakyan ay tumakbo, at para tayo ay makapagpalamig, makapag-aircon dahil sa ganitong init ng panahon ay kailangan natin yan. So para naman hindi tayo gaano mainitan, so habang tayo ay naglalakbay, so advantage po yan kung meron po talaga tayong laging misyon na hindi inuubusan yung akyat baba or sakay, para naman hindi na tayo magpatay-patay ng ating makina. At sa gayon, yung lamig ay hindi nababawasan, bagkus nadadagdagan or napapanatili yung kanyang temperatura. Sapagkat kung tayo ay walang misyon, abay natural, kailangan nating patayin iyan or i-off ang engine, medyo para naman hindi tayo mag-aksaya, sapagkat kung patuloy or dire-diretso natin hindi patayin yan na kahit wala tayong misyon maghapon, ano kaya ang patutunguhan natin? Hindi na kailangang i-memorize yan, alam na yan. Alam na yan sa mahal ng gasolina ngayon. Natural, talo tayo doon. Hindi lang talo, lugi pa, sabi nga nila. Okay, so ayan, mayroon dito sa kinatatayuan natin or kinaroroonan natin ay wala pa naman, pero natatanaw natin paglagpas dyan sa may Watermark Munoz sa Roosevelt LRT station ay nagkakaroon ng kaunting build up. Subalit kaunti lang yan kaunti lang lamang yan, ayon sa ating natatanaw. At yung kaunting ang yun ay medyo naglalaho na, lumuluwag na nga. So ayan, kung makikita nyo ano ba naman to, ano ba naman tong aking mga punto. Ayan naman, so okay naman. Nagkakaroon nga ng kaunting build up dyan, pero kaunti lang yan. It's normal po, normal lang yan. So today nga is Sabado 12 April 11:43 na. So yan, ay ganyan yung nakikita nyo. So bumagal tayo, build up na, nagkakaroon na ng konting build up. At hanggang dyan yan sa may intersection, sa may U-turn slot, ayon sa ating experience, dyan po nagkakaroon lagi ng build up. Dito yan kasi may U-turn slot dyan sa may papuntang Bago Bantay, sapagkat halos karamihan dyan ay papuntang SM North. So dyan yung U-turn slot, sapagkat wala na nga sarado na nga yung north
North Avenue na noon ay open yun, so doon talaga ang U-turn slot dati at kaliwaan, so ngayon sarado na. So yun na nga, dyan tayo pag galing ka ng bandang Caloocan at pupunta ng Muñoz at iti-take mo itong southbound ng EDSA ay at kung gusto mong pumunta nga dyan sa mga SM North EDSA ay dito nga ang kaliwaan yan sa mga U-turn slot nila sa may bandang papuntang Bago Bantay. Pero meron pa rin naman banda doon, lagpasan mo yan. May U-turn slot naman doon sa may ilalim ng tulay dyan sa may Quezon Up. Subalit medyo mas malayo na yon. So ako piniprefer ko na dito nag-U-turn upang double purpose yan. Siyempre tayo naghahanap buhay at andyan yung nakasanayan natin at actually dyan tayo dati nakatira at siyempre dyan tayo kumukuha at maraming nakatira dyan. Maraming mga tao dyan, maraming mission na tayo na makukuha dyan. So andyan din yung mga towers ng hindi ko alam kung sino may-ari yan. Itong katabi ng SM na tower dyan, baka sa kanila din yan siguro. Sa kanila siguro kasi yung design parang ano na yung pangalan yan? Nakalimutan ko pala yung pangalan nitong condominium dito sa tabi ng SM ko. Ano lang, may access siya papuntang SM eh. So ibig sabihin kanila yan kasi may access siya eh. May tulay siya papunta doon mismo eh. So kanila yan. Grass pala, the Grass Residences. So yan, hindi ko nga alam kung kanila o hindi. So ito yung tinutukoy ko na U-turn slot. Hanggang dito lang naman yan ang build up lagi. Kung makikita nyo, ayan, nakago kasi tayo kaya ito diretso. Pero yung diretso na yan, ayan, kung nakikita nyo maluwag dyan, maluwag na yan doon. So dito kasi marami talaga nag-U-turn dito lagi. Mostly sabi ko nga papunta yan ng SM North at saka sa The Grass Residences at dito yan sa may Bago Bantay, Project 6, Project 8 yan. Siyempre yung iba din is nag-U-turn lang pabalik babaybayin itong northbound ng EDSA, pero kadalasan or karamihan talaga din dito papunta nga talaga dyan dito, kakanan dyan. Ito yung ano na yan, Bago Bantay na yan. Ano na yung tawag sa eskalye na yan. So nalagpasan na nga natin yun at yan, tinatahak natin itong kahabaan ng northbound ng EDSA. Ayan, lalagpasan natin yung LRT station at kakanan tayo doon sa may Congressional Avenue at maghanap tayo ng matatabihan, mapapartikan. So hanggang ngayon wala pa. So kapag kaganyan na wala pa, syempre sabi ko na kailangan, hindi na kailangan i-memorize yan, tabi na yan. So yan, bumalik yung mga tindera dyan sa may sidewalk na yan yung mga pinagtatanggal. Okay naman. Actually, oo, may mga disadvantage ng ganyan sapagkat syempre kaya tinatanggal ng dahil minsan pinamumugaran ng kung ano-ano ng kaya tinatanggal yan ng city government pero may advantage yan kung bakit kung minsan may advantages din meron, halos lahat naman siguro may advantage at disadvantages, pero yung mga sidewalk vendors maraming advantage dyan. Una-una, siyempre, yung easy food, andyan na. Gusto mo makabili ng kahit ano, mga pangkulay. Kasi halo-halo mga tinitinda niya, mga paninda.
At halos lahat dyan medyo mura din. Kumpara, syempre sa mga nagbabayad ng pwesto, mahal kasi yung mga pwesto sila. May mga ano kasi dyan sa, kasi nasubukan din naman kasi natin. Depende yan. So, kung gusto mo talagang kumita, nagtinda-tinda rin po kasi ako. Kung gusto mo talagang kumita ng mas malaki, benta mo ng mas malaki. Pero kung gusto mo na makakuha ng mas maraming benta mo ng kanya-kanyang diskarte yan. Hindi ko na kailangan ano nang ikwento yan dahil diskarte, kanya-kanyang diskarte yan. May kanya-kanyang diskarte. So yung maikukwento ko sa kasakali kaya sa aking diskarte lang yun. So hindi ko na itutuloy sapagkat marami namang mas madidiskarte dyan. Okay, so ito nga, nakalagpas na tayo sa may SNR dito yan sa may Congressional Avenue. Hanggang ngayon ay wala pa. So ito ay tamang kwentuhan lang. Nagmula nga tayo doon sa may saan na tayo nagsimula kanina, sa may Balintawak, southbound ng EDSA, at tayo ngayon ay andito na sa may Congressional. So it takes 11 minutes na yan. So pagtungtong ng 12 is i-off na rin natin yan, tatapusin na natin. At sakto na rin lang siguro yan para tayo ay makahanap, kung hindi man tayo pa makahanap ng ating mapaparkingan or wala pang ibinabato sa atin, ay patayin na rin natin para naman hindi naman nagaano mahaba yung ating mga pinagkukuntuhan. So yan, kakaliwa na tayo dyan, at dyan na tayo magtatapos. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay maghanap-hanap ng ating mga, well, siya nga pala, pansamantala, for 100 days siguro, or hindi naman siguro, for 1 month or 2 months siguro, hindi sure. Ayan, so meron na, so gagawin na lang po natin ng separate video itong ating susunod na mission. So paalam po muna pansamantala. Bye bye po, paalam po muna. At i-try ko kung kaya kong gawa ng video itong ating susunod na mission. Sapagkat medyo nag-ano na po tayo, binabago na natin yung ating mga estilo. Gumagawa tayo ng mga videos kapag wala yung ating mission. Pero tatry pa rin po natin, haluan pa rin po natin. Paalam po.